Hindi ko makita eh. Sana nakalagay yun. Okay, let's proceed po. Magandang hapon po sa ating lahat. This is our first seminar for today. And bago po tayo at bago natin ipakilala ang ating presenter, tawagin ko po muna si Senior Marketing Victoria Ginto para po mag-lead sa atin ng prayer. Okay, lahat po tayo ay let's have a moment of silence and let us feel the presence of God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Manaming Diyos sa makapangyarihan, buong puso po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat po ng biyayang inyong patuloy na pinagkakalob po sa amin. Lord, sa umaga pong ito, wala po kaming ibang panalangin kundi ang pasasalamat. We are so grateful that today we're able to share again the mission of IMG with this group of fellow Filipinos who would like to learn, no, and understand how can they start saving and building their future. Salamat Panginoon at kami po ay naging instrumento upang maging ipagpatuloy namin ang magandang adhikain ng International Marketing Group para po sa lahat ng mga Pilipino na kailangan pong matutunan kung paano po paghandaan ang aming kinabukasan. Dinadalangin po namin sa inyo na kayo po ang siyang manguna sa aming meeting na ito, ang aming pagsasama-sama. Nawa ay buksan niyo po ang aming puso at isip upang sa ganon ay matanggap namin ang iba't ibang konsepto na siyang makakatulong upang maging maayos ang aming financial life at ang lahat po ng mga responsibilities na meron po kami sa mundong ito. Dinadalangin po namin sa inyo ang paggamay ng aming CEO, ang speaker namin ngayon, si Dr. Joy, at sa lahat po ng kanyang mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay na gusto niyang tawagin upang patuloy na mag-aral, upang paghandaan po ang ating kinabukasan. Alam po namin, Panginoon, na you are the greatest giver, provider of all, at lahat po ng mga biyaya naming tinatanggap, alam namin, ay galing po sa inyo. Pero naniniwala po kami that being the stewards of all these resources, kami po ang siyang responsible o maging responsable sa pag-ingat at paggamit at pagpapalago ng anumang resources na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, kayo po ang siyang manguna, naway ang inyong kalooban ang siyang manatili habang kami po ay patuloy na nag-aaral at nagbabahagi sa iba. Gawin niyo po kaming instrument ng blessings ng iba, so we will also be blessed and we hope that we will become an influence and an example to our fellow Filipinos. We ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you very much, SMD. Vicky. Salamat po ng marami sa inyong pagpapaunlak sa ating panalangin. At ngayon po, upang ipakilala naman natin ang ating speaker, our newly promoted Senior Marketing Director, proud ka-IMGB1 family, si SMD Shinly Sorbito, para po ipakilala ang ating speaker. Hello po. Good afternoon po sa lahat. It's really an honor to introduce our speaker this afternoon. Sana po, after nito, marami po tayong matutunan regarding financial management. Well, our speaker this afternoon, he is our top property consultant in one of the best real estate developer in the Philippines. Idol ko po siya. Ang dami na pong nabentang condo units, saka bahay at lupa. Di ba, Doc? He is a coach, a mentor, a financial literacy advocate. And without further ado, our speaker this afternoon is Dr. Joy Villahermosa. Okay, so thank you so much, Idol Shin also, no? Imagine that dati tahimik ka lang, ngayon you are already one of the top producers, no, of the IMG. And congratulations for your new promotion as the Senior Marketing Director of our organization. So, and I am also looking forward that we could also be one, no,
and belongs to your position in the next days or months, hopefully. No? So anyway, so I just want to let everyone know that ako actually I joined IMG only for about a few months. No, I joined in 2019, but eventually my purpose of joining actually was only to become a member of the IMG or International Marketing Group. So and just to avail some of the products and services, because at the time I was impressed of the one of the products, which is the 3-in-1 product, which is the Kaiser Healthcare, because at the time nakita ko parang may kulang sa aming pundasyon, no? Because at the time we merely focus on building wealth on the aspect of real estate. No? So kaya no mga time na yan, so actually we maximize our time being an OFW here for the past 10 years. So parang kailan lang. At halos nakafocus yung aming mga investment, no, doon sa mga real estate properties. Kaya ang mga hawak-hawak namin ay puro mga titulo. So, and then when I learned about IMG, at I happened to met, no, not met, but I found one of the posts of my sponsor in Manila, and then I inquired about the company and about the products. So she sent me the video about the Kaiser, and then nakita ko, nasabi ko, I think this is the product that I need to complete my financial plan. So dito ngayon, and then hindi ko masyadong binigyan ng attention yon, no? And then only, I think before the lockdown, it has given me an opportunity to meet someone, no, in Riyadh. Actually, Shinli is one of those, no, one of the instruments where she has posted about IMG on Facebook. Kasi kasama ko yan si Shin sa Vistaland, no, ni Senator Manny Villar, wherein we're then selling real estate products, no, so mga condominiums, mga bahay, lupa, no. And then nung makita ko, sabi ko sa kanya, can I attend your training? Ay di, alisto naman siya, nag-pre-attend ako, no? So she sent me some information about the company and the venue for the training. And then, hindi ako nagpakilala sa kanila na ako ay member na, no? And then I just attended. Pero nung time na parang wala pa sa akin, hindi pa seryoso, no? So kasi at the time, medyo na-pick din, no? Pick pa kami ng aming production sa real estate. Medyo malakas pa real estate noon. So kaya lang nung pumasok itong at saka ito 2019 at pa-lockdown na, ay medyo humina yung benta sa mga condominium at saka sa mga bahay at lupa. Kaya sabi ko, I think this is now an opportunity for me to go into or to venture into other field, no? Wherein what I like most about IMG is actually the education. So simply, since na yan ang aking profession, no? So I am an educator. So I would be happy to share to everyone or to anyone who would want to be mentored, no, and learn about the financial aspect. Kasi kaya sasabi ko sa iba ko mga estudyante sa Muntinlupa, no, sabi ko ngayon makikita niyo ako at maririnig niyo ako na magbibigay ng lecture sa inyo in other aspect of life, no, kasi pagkaalam nila ako ay tinuturo ko more on laws, no, more on constitution, more on history, political science, no. And then ngayon na iba. So, gano'n, no? So, to cut the story short, so in other words, ito na ako ngayon sa IMG, and I devoted my time only in May, no? So, timing na pagpasok ko ng May, at in just about a few days, so I got the points required for a marketing director's position. So, with that, so I'm happy to share, kasi isa sa mga requirements dito, before you can speak before the people, to explain, no, about IMG and about the products and services, is you must be a marketing director. So thank you so much for that, no, for the chance. Ngayon, our campaign actually is to make everyone, no, to become financially educated. So we are introducing to build the new industry. So that is focusing on the financial aspect, on building the solid financial foundation of everyone.
Ibig sabihin, maitama yung pagpundar, no, ng ating mga financial na aspect para, because like me, no, so I focused on the real estate investments without looking into the other side, no. Kaya nung nagkaroon ng mga problema, so medyo naggumiwang-giwang kahit paano, no. So now, in here, so I would like to start with my talk, no, about Jack Ma. No, I know that you are most likely familiar with Jack Ma. Sabi ni Jack Ma, no, the worst people to serve are the poor people. No, so I mean, he was not referring to the Filipinos. He is talking in general, perhaps. Kasi sabi niya, he's referring to the poor people. Sabi niya, give them free, they think it's a trap. No, tell them, no, tell them it's a small investment, they'll say can't earn much. So tell them to come in big, they'll say no money. Tell them try new things, they'll say no experience. Tell them it's traditional business, they'll say hard to do. Tell them it's a new business model, they'll say it's MLM or multi-level marketing. Tell them to run a shop, then they'll say no freedom. Tell them run a new business, they'll say no expertise. They do have something in common. They love to ask Google, listen to friends who are as hopeless as them. They think more than a university professor and do less than a blind man. Just ask them what can they do. They won't be able to answer. So the conclusion of Jack Ma was, instead of your heart beats faster, why not you just act faster bit? Instead of just thinking about it, why not do something about it? Poor people fail because on one common behavior, their whole life is about waiting. No? So, ayun, let us try to analyze, no, if it is really true, no, yung mga ni Jack Ma na yun. So dito kasi, actually, a lot of people encounters failures in life, even me, no. I have a lot of failures, but nevertheless, I keep on persevering and overcome those failures in life. So with that, sinasabi rito, no, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Many smart people fail. Many young and old people fail. Many teachers fail. Oh, imagine teachers tulad namin, no? We have a lot of failures too. Many engineers and doctors fail. Many end up retiring without enough savings. Those people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Because the reason is the lack of financial education. So meaning, regardless of the profession that we are in, once we lack of financial education, we will not be able to direct towards the proper and right direction on the aspect of finances. So kaya dito ngayon, I will be teaching you how to direct or redirect someone who are actually misleading, who are out of their way towards achieving the financial side of their life. Now, you know what was the reasons? One of the main reasons was procrastination. Why many families fail? No? So yung palaging nasa isip, wag muna, saka na. No? Wag mo nang planuhan yan, wag mo nang pag-isipan yan, saka na. At saka ang iba sinasabi, bahala na bukas. So meaning that we are always, no, thinking of those things na bahala na. Procrastination. Yan ang isa sa mga mentalities why most people fail. No? So, ngayon, kung tayo ay isa sa mga yon, no, na kung saan ay puro lang bahala na, mamaya na, no, or iaasa na kung kanino yung ating future, iaasa kay Loto or to someone else,
So that will not be, no, a guarantee. There is no guarantee that you will be able to achieve your financial security. Now, tulad nito, sabi nga, no, 20 years old, ano dahilan nila? No? Nung sinabihan mo na mag-invest na, magsimula na. 20 years old, ano sabi niya? Bata pa ako, ate, no? Pira, para mag-save at mag-invest. Party-party muna. O, kaya doon, saan party na doon sila? Nagasto yung kinikita or nagsisave ng mga baon. Kung ito yung estudyante pa lang, and then pang party-party lang pala. No? Wala sa isip yung mag-save. And then nung dumating na ng 30 years old, priority naman dahil mag-aasawa na. No? So kaya, unahin muna ang pang-araw-araw na gastusin. Kaya saka na lang daw yung mga pagsisave na yan. No? Pag-i-invest, saka na. Okay. How about itong 40 years old? Anong sabi naman niya? Ako, naku, may anak na. May anak na ako, sis. Ang daming gastusin, bayaran sa school, no? Utang sa credit card. Next time na ako mag-iipon. Next time na ako mag-invest. No? So, nung dumating na ng 50, no? So, ito ay mga nasa bracket namin, no? So, malapit na ako mag-retire. Kailangan ko lang siguraduhin na makatapos ang anak kung hindi pa nakapagtapos, no? And then, sasabihin na pag nakatapos ng anak ko, siya na ang bahala sa amin. Siya na mag-ipon at paghandaan, no? Yung aming future. Or saka na ako mag-ipon in God's perfect time. Hanggang sa dumating na ang 60 years old. Ang sagot naman, retire na ako. Wala na akong income. Kung nakapag-save at nakapag-invest lang sana ako ng mas maaga, no? So, ibig sabihin ito, nagkaroon siya ng regret, no? Pagsisisi na. Bakit ngayon lang? Wala na siyang retirement fund. Alam ba ninyo na isa sa pinakamahirap na panahon, na pinaka-most expensive part of our life is our retirement years. Mamaya, paliwanag ko kung bakit. So, dito sa mga survey, lumalabas na 78, no, ng mga elderlies, no, or mga retirees are living with their grown children. So, Ma'am Tis, can you please offline sa aking co-host muna para walang mga interaction sa screen ko? And then 80% no, believe that the government should require workers to save more for retirement. Ibig sabihin, no, iaasa natin sa mga workers, no, na magsisave for the retirement, yung government pa ang gagawa ng paraan yan. So, pero kung mabawasan na nga ang 15% yung ating sweldo, aangal ka. So, hindi ba ito tama? And then 23% of them feel that retirement age should be raised. Oh, ibig sabihin sa Pilipinas, ang retirement age natin dyan ay 65. Gusto mo ba magre-retire at 70 pa para may sapat ka pang panahon na makapag-invest pa ba? Or para from 65 to 70, mayroon ka pang 5 years to earn. No? So, dapat nga, 60 pa lang, pahinga ka na. And then, 43% naman ang sasabi na dapat, no, that taxes should be increased, no, to provide basic pension benefits. So, tataasan ng naman yung tax. Ay di simple ibig sabihin, ma-jeopardize yung inyong sweldo naman, ang sweldo natin, kung tataasan ng tax. So, ganun din sistema. So, it is just a matter of discipline. Bakit mo pa iasa sa iba? Bakit iasa mo sa gobyerno? Babawasan sweldo mo to sa angal ka. And then, you will be praying, no, that the government should raise these taxes so that the government will be able to provide more pension when you retire. And then 58% deem it helpful to require employees to offer more jobs to the elderly. Oh, so palagay ko ito ay Dianis Comorino, no, ni Mayor Niorme. Kaya binigyan ng trabaho itong mga seniors, no, yung mga elderlies. Pero dapat wag gano'n, no? Pero ito yung lumalabas na ng mga statistics, mga data, na kung saan halos parang inaasa natin yung future natin, yung ating retirement sa gobyerno, sa ibang tao, no?
Okay. So kung titingnan nyo, no? So, ito another statistics ng mga retirees. So, lumalabas dito na ito, kapag karamihan para sa atin, kapag tumanda na, mag-retire na, ito na mga percentages na ngayon. Only 2% of our retirees are financially independent. Ibig sabihin, ito lang sila, 2% lang ang nakapaghanda when they retire that they have the comfortable retirement. 23% of them are still working. Gusto ba natin mapasama tayo sa 23% na 65 years old ka na? No? So talagang magtatrabaho ka pa rin ng 8 hours a day? Or sometimes you have to work even at night just to support for a living? 30% depending on the charity. So ngayon, pipila tayo sa mga mahaba na sa charity na yan para maka-avail ng suporta ng gobyerno kung tayo magkakasakit. No? So nakakalungkot isipin. At another truth, no? Or another fact is that 45% are depending on their children when they grow old. Nakatira sa mga anak. No? So sinusuportahan ng mga anak. So siguro enough na yung in our generation that we are supporting or we have been supporting our old age parents, no? Because at the time there was no financial education anyway. So ngayon sa ating panahon, mayroon ng financial education. So I think we have to be prepared para hindi tayo maging burden doon sa ating mga anak, sa mga next generation. So those people actually, they did not plan to fail. They simply failed to plan. So meaning yung importance ng planning, no? Napakahalaga nito. Kaya dapat if we have planned on our way, no, in every journey, in every phases of our life, we will not fail. We will be able to anticipate and give solutions into every problem that we will encounter. So now, dito, no, so another fact is that factors affecting financial planning is that lack of family goals, no? Goal setting and financial plan. So walang financial plan, walang family goals. Basta bahala na kung ano nang bukas, kung anong dumating, tanggapin, no? Kung may mga problema, tanggapin, harapin na lang. So they did not plan. Alam ba niyo, no? So actually, if some of you happen to read some of my posts about my personal quotes, no? Sinasabi ko na the essential of planning, no? Person, it is if you don't plan, it is something. It is like a soldier, no, who is going into the battle without enough bullets in his caliber. No? So ibig sabihin, parang sasagupa ka sa gira na wala kang enough bullets in your caliber. So dapat, if everything has been planned, if there are problems that will come across your way, you know, in your journey to life, so you will be able to easily manage. Okay? So the presence of family issues that drain the resources. Ito, may mga minsan, no? So mali ang ating, dahil sa mali ang plano, so hindi nagplano, may mga umaabusong membro ng pamilya, no? Na kung saan, yun, dahil siguro isang pandyan, disiplina from the start, no? Sa members of our family. The standard of living of the family changes. So if you remember that in the past, no, ay mayroon tayo mga yung mga tao dati, kahit na isa lang yung naghanap buhay, yung tatay lang, but the parents are able to support the needs of the family. 10 anak, 16 na anak, 8, kami tulad namin, 8 kami. At the time, during those years, yung tatay lang namin ang nagtatrabaho. But siyempre, dahil ako ang panganay sa lalaki, maaga rin ako na-expose sa trabaho mabibigat. Kaya ganon. So, and then, pero sa ngayon, hindi naman pagkasya yung mga income. Kaya habang lumalaki ang income ngayon, lumalaki rin ang gastusin because nabago yung standard of living. No? So, sinasabi, lumaki ang sweldo no? So, dapat lakihan din ang gasto. Kaya, ang mangyari, because of the wrong formula to savings and investing, hindi pa rin kumakasya yung kinikita kahit na malaki na. Yan, kadalasan nangyayari sa mga OFW. No?
kapag hindi talaga well planned, no? Walang hindi na talaga naka-focus doon sa kanilang purpose. Why did they live? For working abroad? Mangyari, yon ang kahinatan. Lack of financial products and investment vehicles. No? Lack of information. Kaya ang iba rito, karamihan sa atin ay nai-scam. Napapasok sa kung ano-anong mga investment dahil naakay sila dahil sa sinasabi, malaki ang kikitain dito. 1 buwan lang, bawi ang puhunan mo. 3 buwan pa lang, triple na ang kikitain mo. No? So, na-attract tayo doon. Kaya ang nangyari, sa halip na yung mga sinisave mo na paunti-unti, na dapat ito inilagay mo doon sa right investment vehicles na para ito ay kumita at mapagandaan ang future, na-scam ka tuloy. No? So, palagay ko, ilan sa atin dito ay mga naging biktima, no, ng scam na yan. So, sino ba itong si IMG? No? So, ang IMG actually, no? So, it is our financial movement, no, is actually to educate everyone to become financially educated or financial literacy campaign. So, kasi sa ngayon, kung isipin natin, ito actually medyo tama ang naging decision ng gobyerno wherein financial literacy should be taught, no? And I think in grade 12, no? So, ngayon, the question is, kung gusto mo matuto ng financial literacy ngayon, papayag ka bang bumalik sa grade 12 upang pag-aralan, no, ang tamang pag-handle ng finances natin? Okay. So dito, in just 1.5 hours or 2 hours, so you will learn, no, the proper and the rightful way of investing and saving and preparing for your future by simply building a solid financial foundation. So, our target for the year 2025 ay magkaroon kami ng mga financially educated na 10 million Filipinos, no, maging educated. Kanina, kaka-announce na sa aming convention na maging 30 million yata in year 2030. Yun ang target naman. No? So, it is a challenge, no, sa aming mga financial educators na dapat magkaroon kami ng massive campaign, no, massive information, so that everyone would know. So, kasi if we will not do this, who will? No? So, hindi naman natin pwedeng iasa lahat sa gobyerno. Kaya rito, binibigay namin ng mga trainings na ito ng libre upang kayo ay i-guide. Okay. Ano ba ang kumpanya natin? So, ang kumpanya natin is a international marketing group. No? It is a financial services company in a financial industry. Ibig sabihin dito, maliban sa pagtuturo, ang ginagawa namin ay ito actually we are assisting people who wants to help themselves achieve financial security through financial education. Ibig sabihin, ituturo namin sa inyo yung right investment vehicle, no, na kung saan para mapalago ang inyong mga hard-earned money at in the future ay mayroon kayong madudukot. Instead of just simply putting our money on banks that gives us, no, in return a 0.5% interest per annum. So dito, ituturo namin sa inyo na makahanap tayo ng ibang investment vehicles na para lumago ang ating tira, no, at sa kung anong paraan. So in here, we want you to learn, no, how to build a solid financial foundation. And actually, our office is in 9th floor of the King's Court building in Chino Roses Avenue in Makati City. So we also have actually offices even in the foreign countries. Okay. So now our vision is to create new industry where everyone is able to earn what the wealthy people are earning. No? So, and bringing the secrets of the wealthy to all. So, dito kasi alam natin, kapag mga usaping financial education, akala natin sa mga mapipira lang. No? At tayo ay hanghanga sa mga tao na yumaman, lumago ang buhay, umasinso, hindi natin inalam. Hindi natin tinuklas kung bakit ba sila ay yumaman, kung bakit ano ba yung ginawa nila para lumago, no, ang kanilang pamumuhay. Ang ginagawa pa nga, kadalasan sa atin no? Pagtichismisan pa yung mga tao umasinso sa kapitbahay natin, no? O even mga pamilya natin. No?
Dito, kailangan natin ng right information. Alamin natin. So therefore, sa ngayon, sa oras na ito, madidiscover natin, malalaman natin. At itong sekreto ng mamayaman will no longer be a secret. Dahil malalaman natin ito ngayon. And our mission is to help create wealth for families so that no family is left behind. So kasi itong campaign namin na ito is we will educate everyone. Sama-sama, buong pamilya dapat ma-educate. Kasi kung ang tatay lang ang financially educated or nanay lang, no? Kung yan lang ang mga educated, financially educated, how about yung mga anak? So dapat ang mga anak i-content natin, no? I-post natin to learn this, to understand, no? Kung paano ba palaguin ang pera, paano mag-save ng pera, paano natin ipaghandaan ang kinabukasan, no? So that if that can be inculcated into their minds, so magkaroon sila ng bright future. Okay. Ito actually is a crusade. Krusada namin ito ng IMG. We don't care, no? Kung isang tao, dalawang tao lang mag-attend sa aming mga crusade, sa aming mga trainings. So we will continue talking, explaining, because we want a wake-up call, no? To everyone. So, because most of us are simply spending our money, hard-earned money, and we will be converting you to become a saver or investor. So, dito, no? So, kasi madalas sa atin, no? Laging inaasa, may sweldo naman sa kinsinas, may sweldo rin sa katapusan, kaya okay lang, no? So, yung natatanggap, gastusin. Okay. So, kung tayo ba ay naniniwala na ang future natin lies in our hands? Now, if yes, so meaning, dahil tayo ang may control sa ating income, tayo ang may control sa ating kinabukasan, therefore, no, tayo ang dapat nagagawa ng paraan how to make money. Diba? So, tayo na trabaho, so we are making money. So, we work for the money for now, but we have to change that habit of simply working for money, no? But later on, we have to realize that we have to find ways by which the money will be working for us in the future. So ngayon, kung tayo ang gumagawa ng pera, tayo ang nagsumikap para magkapira, dapat tayo rin ang may control nito kung paano i-save ang ating pera, ang ating income. No? So we should not let anybody to save our income, to entrust to someone else. No? Nasabihin natin, palaguin mo yung pera ko, bibigyan kita ng puhunan, palaguin mo. You know, if that is our mindset of just simply entrusting our hard-earned income to other people, so it is presumed that you are also relying your future to someone else. So, kapag i-rely natin, iasa natin sa iba, yung ating kinabukasan, no? So, for sure, so you will not be able to achieve what you want in life. So, and then, because we make money, so we must be the one to save our money, and we have to find ways by which we can be able to accumulate money. So, meaning, how can we make our 1 peso double? Because that becomes 2 pesos, becomes 3 pesos, and so on and so forth. We should find ways, no, to accumulate our income. Instead, kasi kung ilalagay natin ang ating kita doon sa ilalim ng unan lang natin, so how can we grow? How can we be assured that our money will grow? So, dapat alam natin kung paano palaguin. At saka mamaya, I will show you some of the investment vehicles wherein your money will grow. And also, we have to understand how to protect our money as well. Kung pinaghirapan mo yan, dapat ikaw rin ang may alam kung paano proteksyonan ang iyong hard-earned income na ito ay hindi ka ma-i-scam. Okay? And hello, kumusta? Nandiyan pa ba kayo? Sana yung may kausap pa ako, ha? Oh, Yes. Loud and clear. Loud and clear. Thank you, thank you. Si Pastor Prax, no? Nakikinig po kami.
Thank you, Pastor. No? Nandiyan ka pala. Yes, very informative, sir. Very informative. Oh, thank you. Andito No? pa So ako, sir. Nakikinig pa ako. I hope you can stay with me, no, until the end of my lecture. And then Yes, sir. now, since that we are the one that makes our money, we are the one supposed to accumulate our money, to protect our money. Now, what we have to do now is to understand how our money works. Alam ba natin na itong pera ay pwedeng magtrabaho para sa atin? Ang pera ay hindi natutulog. Money can work 24 hours a day. Sabi pa nga ng mga money builders, no? Depende ang oras, kung ilang oras na pwede magtrabaho ang pera mo para sa iyo. No? Sabi nga niya kung tayo ay mayroong 24 hours lang, pwede pa lang magtrabaho na even 1,000 hours ang pera. No? Dahil sa mga sistema nila. So halimbawa, ang example diyan itong no? Yung mga Jollibee at saka McDonald's na yan. Hindi lang 24 hours a day yung panlang pag-operate niyan because of so many outlets that they have, that they have. So it can work several thousands of hours, no? Yung pera nila nagmo-multiply ng trabaho para sa kanila. And then make money work for you. So dapat wag nating hintayin, no? Na hanggang sa doon sa statistics na pinakita ko kanina, tumanda na nagtatrabaho pa rin. So ako, ang target ko anyway, as I always mention, I still have 6 years to go before I have my before I become a proud dual citizen. So, ang target ko ay ma-hit ko pa yung aking goal, no? Yung financial goal ko. Although I don't have plan anyway of working as OFW for the next 6 years, no? Kasi plano ko in just 2 or the most 3 years babalik na muna ako sa aking kasi gusto kong umuwi ng Pilipinas na malakas pa. Okay? And by then, siguro I can already set up a business wherein money will be working for me, no? Of course kasama kong wife ko. And then ito ngayon, tingnan natin, saan ba tayo rito? No? How do we allocate your monthly income? So dito ba tayo sa behavior number 1? Na yung income natin babawasan, no? Agad. Tapos bawasan ang expenses natin bago tayo mag-save, no? So income, tapos expenses, kung may matira, saka mag-save. Ay what if kung walang matira? Or behavior number 2, expenses minus income equals death. Paano nangyari ito? Ito actually madalas na nangyayari, no, sa ako naranasan namin dati yan, no, na yung aming mga ATM nakasanla, no, kaya mangyari, so wala ka pang sweldo, nakagasto na. Pag dumating yung income mo, ano titira sa iyo, utang pa pala. But in behavior number 3, no, this is the right one na dapat ipa-practice natin. So income less savings equals to expenses. If we can make a habit of saving at least, kung mabigat na yung 30%, no, na isi-save natin, na income natin, and then 70% will be spent. Kung mabigat na yun, at least unti-unti natin, dahan-dahanin natin. No? And afterwards, I will be telling you how to do this, no? Ano ba dapat na gagawin natin, mga strategies for that. So, ang tama kasi talaga dapat na formula, so 100% income mo, savings mo ay 30%, at yung matira, saka mo panggasto. No? Huwag yung gagasto ka muna, tapos kung may matira, saka mo isi-save. Ang tanong doon, kung may matitira, ay kung walang matira. Okay? So, if, sabi nga ng pera, no? Ang pera actually, sasalita rin yan Sabi niya, if you save me today, I will save you tomorrow. No? So, dapat pala i-save natin siya ngayon para i-save niya tayo sa kinabukasan natin. Kapag ginasto mo ngayon, no? So, you have nothing to spend, no, for tomorrow. So, this is the importance of a solid financial foundation. Sabi nga, no, so building a solid financial foundation is also like building a house, no? You have to build it strong. So dapat the house that we have to build
is resistance to a typhoon, resistance to an earthquake, no? So, dapat ganon. Kung ganon ang bahay natin, matibay, di ba? Hindi siya basta-basta matibay. Ngayon, sa ating financial aspect, dapat ganon din. Dapat ang ating financial foundation is also strong. That could withstand kung tayo ay mawala ng income. No? Kasi sa ngayon, ang trabaho natin are just temporary. We only have the active income for now. Ay what if kung nawalan tayong trabaho? Ngayon, nakita nyo ngayon, ang resulta, ilang buwan, walang pasok, walang trabaho. Many of us lost their income, monthly income, na inaasahan lang. Kasi kulang ang pundasyon. Okay, pag nagkasakit, ganon din ang mangyayari. Saan ka kukuha? Okay? Doc Joy, excuse me, Yes. Doc. Yes. Wala na ata ang slides mo, Doc. Yes. Hindi, ang slides paki-update po, sir. Ganon. Ang nasa present, ang nakita po namin, the future is in your hands pa. Oh, ganon ba? Oh, si. Kon ko muna, stop slide ko muna, ha? Sige po, Doc. Standby muna kayo, standby ba? Hindi ko alam bakit ganito eh. Oh, yan, MD John. Yan, sige. Ayos na yan, Doc. Okay, Opo. good. Thank you. So dapat, no? So dapat yung ating kung tayo ay nagpapatayo ng bahay na matibay, no? Makakalaban sa typhoon, makakalaban sa earthquake, dapat yung ating financial foundation must be strong also. Dapat ito ay resistance. Meron tayong panlaban in case mawalan tayo ng income. Kung magkaroon ng may nagkakasakit sa pamilya, dapat, no? Ito ay ready tayo sa mga kalamidad ngayon, tulad itong pandemya na ito, itong pandemic nito, no? So dapat nakapaghanda tayo. At kung may mga untimely death, no, sa pamilya, so dapat napaghandaan yan. Kasi kapag hindi, no, ay talaga ngayon, kita nyo ngayon, umaasa ang maraming umaasa sa gobyerno natin. Maraming umaasa doon sa kung mayroong darating na rasyon, no? Ano tawag ito? Yung relief, no? Relief goods, assistance. Oo. Ano tawag yun? DAP ba yun? SAP. SAP, yung SAP, no? Yung SAP, Yes. oo. So, umaasa doon. Pagkatapos, yun ang aaway, no? So, kasi nga, hindi nakapaghanda. O what if kung ito may mga nangyari rin, no? Itong mga iba, nag-bankrupt ang mga kumpanya dahil sa walang production, ilang buwan, walang income. So, ang chance noon is magbabawas ng tao, no? Magkaroon ng retrenchment for them to survive. Or dito, maging dito sa Saudi actually, no? Mayaman na bansa. Pero marami sa amin dito ang tumatanggap ng 50% na sweldo na lang. Mayroong iba na kapag sabi 1/4 of their salary na lang natatanggap nila. No? So, ngayon, paano yon? Kung gano'n ang mga sitwasyon na mangyari sa atin, hindi na paghandaan. Okay? So, kasi dapat ang pag-build ng solid financial foundation ay tulad nito. Okay? So, dito kasi sa amin, nung pag-build namin ay nag-focus kami dito sa itaas, sa investment. No? So, inuna namin, dahil akala namin, yun ang pinakasolusyon talagang tama agad, no? Pero sa tingin ko naman na hindi ko naman dapat pagsisihan. Nagawa ko na yun, no? So, kaya ngayon, naghahabol kami sa panahon, no? Na kung saan, makabawi man lang. So, ginawa namin, doon kami nag-focus sa mga investments. So, namili ng mga properties, no? At pati mga munting lupa sa sementeryo, namili na rin kami, no? So, pinaghandaan na kagad yun. Doon kami nakafocus. Kasi akala namin, yun ang pinakatama. Kasi ako, believe me or not, no, sa dami ko nang inaral, pero hindi ko na-encounter na ganito pala ang dapat natin gawin, no, na pagpundar ng solid, para matawag na solid yung ating financial, no, aspect in life. So, kasi kung dito tayo nakafocus, sa totoo lang, nung nagkaroon kami ng mga problema sa pamilya, nagkasakit ang mga magulang namin, no, hanggang sa namatay, ay nung nagkaroon ng problema, no, mga gastusin noon, hindi namin alam kung saan kami kukuha dahil wala kaming emergency funds. Wala kaming emergency fund. Kasi nga nakafocus kami doon sa investment lahat. So, anong nangyari,
akala namin, no? So ganun kadali na kung saan ibibenta namin yung mga kaparti man lang ng lupa halimbawa, no? Or just a part of the condominium palagi natin gano'n, na ibibenta mo. Pwede mo bang ibenta yung CR ng condominium? Pwede mo bang ibenta agad-agad yung kaparti ng lupa, no? Na para magkaroon ka ng pera? So, it was not that easy. Kaya nung time na yun, nakita namin na sabi ko ngayon ko na actually na-realize ang kahalagahan nitong emergency fund. Kasi kung may emergency fund ka, ito ngayon ang pinaka-buffer, no? Ito ang panangga kapag nagkaroon ng mga crisis, nagkaroon ng mga problema, ito ang baback up sa'yo, ang emergency fund. Okay? So, kung saan itong emergency fund natin, dapat naka-reserve yan. Huwag yung basta-basta na dudukutin mo agad-agad. Ang emergency fund pala, dapat, kung ikaw ay single, dapat you have ready 3 months of your salary, no? For you to survive at least for the next 3 months. Tulad ngayon, nagkaroon ng lockdown, no? So at least kung nagsimula noong Marso, Abril, Mayo, pang-Hunyo, 4 na pala na buwan ngayon, no? Pang 4th month na walang trabaho halos karamihan sa atin dyan. So ibig sabihin, yung 3 months kulang pa pala. Pero ganoon pa man, at least dahil sa sitwasyon, kung ikaw may nakapaghanda, mababudget-budget mo na siya. Kung may naihanda ka. Ay kung wala ka talaga naihanda, so paano na lang. Okay? At kung ikaw ay pamilyado, dapat 6 months ang na-save mo, no? For emergency fund. Okay? So kaya nga, makita ko itong 6 months, sabi ko, 6 months of my salary? No? Ihahanda ko? Sana ko kukuha ngayon yan. So ganoon pa man, it is not yet late, kaya ngayon ay unti-unti kung binubuo, no, yung 6 months of my salary na yan, na para mapaghandaan. Kasi sa totoo lang, kung magpalya ang sweldo ko, sa totoo lang, ay napakalaking problema. Kasi nga, nakafocus kami doon sa investment, ang laki ng binabayaran ko na sa mga properties na yan, no? Pero at least, mga 2 more years siguro, medyo cleared na ako sa aking mga investment na yan. Kaya I am giving myself, no, mga 2 more years siguro para ma-fully paid yung aking mga obligasyon na yan. And by then, siguro I can say that we can have a comfortable requirement. No? So, and then, ang mga utang natin, babayaran natin yan dapat. Lalo-lalo pa kung tayo may mga credit cards. Nako, ang sarap kasi pa may credit cards ka, no? Isipin mo, sinasabi na cashless society. Cashless society, ha? Kaya walang problema. Walang pera, walang problema. I have the card. Pagkatapos, hindi mo alam ba na yung credit cards na yan, ang utang, yung mga bad debt, yung mga bad debts na yan. So, ito ay nag-degenerate ng mga penalty na kung saan the interest rate of that will be working against us. No? So, ibabaon ka, lalo na pa kung tayo may mga credit cards, do not just pay the minimum. Do not just pay the minimum. So, dapat bayaran mo, doblehin mo kung kinakailangan, no? Para maiwasan yung interest palagi. And then, dapat meron tayong income protection. No? Income protection, ano ito? Alam nyo ba na ang insurance, life insurance is an instant money? No? So ako dati, bumili ako ng life insurance noon diyan sa Muntinlupa, no? Sa Philam Life, no? Actually, sa Philam. Bumili ako noon, hindi ko man gaano naintindihan, no? So kasi at the time, sabi ko, sige, total kaya ko naman palang bayaran yan, no? Hindi ko naisip na ito pala ay posibleng no? Maganda pala ang benepisyo nito. Kaya lang, ang problema, sa mga term insurance na bibili natin, ay madalas, no? Ang term yan, babayaran po for 99 years. Buhay ka pa kaya noon, 99 years? No? So, babayaran mo for 99 years. But the moment that you stop paying, wala ka ng protection. No? Mag-lapse lang yung policy mo, wala ka ng protection. Yun ang malungkot yan. At magbabayad ka hanggat nabubuhay ka. Okay? So dito, tuturo ko namin sa inyo na kung saan mayroon tayong solusyon sa mga problema nito mamaya. And then, itong life insurance also can be an income replacement. Kapag mawala tayo, ang pamilya natin, no, ay mayroong magagasto. And then, mayroong healthcare
Ang healthcare, ito ay magagamit natin in our short term and long term, no, benefits. Short term in the sense na tulad sa atin, kung tayo ay empleyado, meron tayong mga health cards, di ba? Meron tayong mga health cards. Pero madalas sa atin sa Pilipinas, I do not know kung may mga ilan sa mga kumpanya dyan ang nagbibigay ng mga health cards na kung saan kapag ikaw ay nagkasakit, nagpakonsulta ka o nagpalaboratory ka ay sagot, no? So mabuti na lang sa amin dito sa Saudi ay very generous, no? At napakalaki ng mga budget na binibigay sa amin. Kahit na mag-araw-araw ka, no, sa clinic, pakonsulta, walang problema. At saka dapat mayroong din siyang long term, no, na benefits that will sustain your needs when you grow old or until your retirement years kung ikaw ay mabuhay ng matagal. Okay? So, with that, so mayroon tayong HMO, no? Itong Health Maintenance Organization, no, na cards na magagamit dapat. Now, let us evaluate ourselves, our financial status this time. Saan kaya tayo rito? Dito ba tayo sa A? Sa left side, sa A, na kung saan napakarami, napakalaki ng utang. Ang investment, maaaring okay lang. Walang emergency fund, payat. No? Protection, maaaring umaasa lang sa pang-araw-araw, sa sweldo, halimbawa. Healthcare, maaaring umaasa lang sa PhilHealth. No? So, ngayon, at ilan naman sa atin kaya ang nakapaggawa ng ganito? No? Kasi dapat, pag nagpundar tayo, no, ng solid foundation, huwag tayo magsimula sa itaas. Dapat from down, from the ground up. Unahin natin itong healthcare. No? Na para, pag magkasakit tayo, makatakbo sa hospital, makapacheck up, no, makapaglaboratory, para yung sakit hindi na lumala. No? At kapag tayo mag-retire na, mayroon pa rin mga panggasto para sa ating kalusugan. Dapat meron tayong protection, life insurance. Ang mga utang, mawala. And then emergency fund, saka na tayo magkaroon ng mga malakihang investment na yan hanggat importante, no, ay nakapagsimula tayo sa ibaba. So dito ngayon, tinuturo namin na kung saan in just one product that we have, no, that, no, it's not our product actually, no, it is the product of our partner companies na kung saan kayo ay i-guide na namin, no, at ituturo namin kung ano mga maging benefits noon sa inyo. No? So, para kapag na-strong na yung foundation mo, di ba? Pag nagpatayo ng bahay, dapat mas matibay ang sa ibaba. Kasi kung ang bahay mo ganito ang posisyon, no? Maliit na sa ibaba, sa taas, malaki. So the chance is that madali siyang matutumba o masisira. Hindi kakayanin dahil mas mabigat ang sa itaas. Okay. Let me show you about the X-curve. No? So I don't know who among you have already encountered the X-curve. No? So dito kasi sa X-curve, dalawa lang ito. Itong pababa, which is our responsibility line. Itong blue ay ang money line or wealth line. So kasi it is assumed when we are young, no? Ang responsibility natin ay napakalaki. We have big responsibilities because of what? Lalo pa kung tayo ay bagong nagpamilya pa lang. We have to support, no, yung ating mga basic needs. Pagkain araw-araw. Sa bahay, maaaring tulad namin nung bago ako nagpamilya, nag-arkila lang kami ng apartment. No? So, gasto na gasto. And then, clothing. So, most likely, siyempre, nagpupundar ka pa lang, kailangan mo pag-ipon. No? So, kasama pati mga uniform sa trabaho, uniform ng mga bata, lahat-lahat. And then, pag-aaral ng mga bata. Yung sa health, ito napakagasto kapag bago ako lang simulang pangpamilya dahil yung mga anak, no, most likely sakitin pa yan. At maaring puro utang pa rin, no, dahil ito, ang karamihan ay laging pumupunta sa London, no? Loan dito, loan doon. Okay? So, kung ito ay alam natin, no, na maikwan, no, na ma-address itong mga needs na ito, unti-unti nating pwedeng ipataasin ang ating money line. Dapat sasabayan na natin kaagad. Kasi kapag hindi natin sasabayan, kahit na paunti-unti lang, no, ay hindi masisiro yung ating responsibility. So, ngayon, assuming, no, kasi dito, ang mangyari dito kasi kapag
sa left side ito tinatawag natin na passive income ito eh. No? Active income. Active income ito eh. So itong sa right side, ito yung passive income dapat meron na tayo when we get older. So with that, kasi sa buhay natin, mayroong F at the center, life. Mayroong F. Ang tanong dyan, what if you die too soon? No? Maaga ka mawala. And what if you die, you live too long? So, ano kaya ang pinakamaganda rito sa tingin niyo? Yung maaga ka mamatay o yung halos hindi ka mamatay, no? Tumanda ka na ng husto pero hindi ka mamatay-matay. So parehong problema actually 'yon, no? So, in the first place, if you die too soon. So dapat mayroon tayong emergency fund dito, no? Na kung saan napaghandaan na natin kaagad para magkaroon ng income replacement ang ating pamilya. Kapag mawala ka, no? Mayroong instant money. What if kung tayo ay tumagal naman sa mundo? Hindi ba problema rin 'yon? Dahil una, kakain ka pa rin eh, di ba? Kakain ka pa kahit na matanda ka na. Kailangan mo pa rin ng masilungan. Kailangan mo pa rin ng masusuot. So maaring mawala ang education, pero ang health ay tataas pa rin yung health requirements mo. Maaring debt-free ka na dapat. Pero ang kadalasan sa atin na dapat ito ay ang maging concern na natin ay ang pagkain na lang, no? At saka sa health na lang, madalas ang karamihan halos lahat kinargo na pati yung sa mga apo. No? Education ng mga apo, kahit na ito ay sobrang tanda na, kumakain pa ng gusto dahil yung mga apo ay iniwan sa kay lolo at lola. Yeah? So, na dapat hindi mo na obligasyon yun. Dapat, at this stage, dapat kung nakapaghanda tayo, sooner or later, the money will be working for us. Dahil na-achieve natin. No? Nagkaroon tayo ng big savings and we have zero in our responsibility dapat. Okay? So, with that, so that is what I am praying for. No? Sabi ko nga, next 2 years, hopefully, we will be free. No? And sana, no? Kasi gusto ko rin ako, no? That was my dream, no? For a long time na kasi ako lumaki, no? Sa hirap ng buhay. No? So lumaki sa farm, nagtrabaho sa, basakan, no? Naging mangingisda. So, mga heavy works, no? Kaya sabi ko, gusto ko ring tikman yung buhay na kung saan, yung sabi ko dati, simple lang Sabi ko, gusto ko, hawak ko ballpen na lang at saka papel. No? Nangyari naman kasi naging teacher no? Ballpen at saka papel. Ngayon, computer na. Okay. So ibig sabihin, dapat pakandaan natin yon. So what we need here, if we die too soon, dapat meron tayong instant money, yung insurance. And that will serve as an income replacement as well. If we live too long, so we need something that will protect us. We need an investment that will be giving us a living interest. No? So na magkaroon sila nga, the money will be working for us. Na kahit na hindi ka na magtrabaho, matutulog ka lang, ay kumikita ka. So ito kasi ang nangyari sa atin. The reality in life is that most of us, kapag may sasakyan tayo, bumibili tayo kagad ng insurance. No? Dapat kasama sa insurance ng sasakyan ko yung yung tawag nito, yung God, dapat ito ay covered lahat, no? Comprehensive insurance, no? So acts of God, natawag na acts of God daw. So ibig sabihin, bumagyo, lumindol o ano, no? Nasira ang sasakyan mo, dapat covered. Sa bahay naka-insure din, no? Kasi nga pinaghandaan natin na para kung masunog ang bahay, masira ang bahay, may irong insurance. Na kung saan mapapabangon natin ang bahay natin ulit, makagawa ng bahay o makabili ng panibagong bahay. Pero ang tanong, ang nakasakay ba sa kotse, ang nakatira sa bahay, insured ba? No? So yun ang tanong. Pero kung insured man ang madalas at may mag-o-offer sa atin ng insurance, pabulong pa nating sasabihin sa isang ahente, yung pinakamura lang. Ano ba yung pinakamura?
Ibig sabihin ganon, kamura ang buhay mo, na kung saan ikaw ay ang money machine of your family, na dapat ikaw yung the most expensive of all the properties that you have. Huwag yung ikaw yung pinakamura, mas mura ka pa sa sasakyan mo. No? So, samantala ang sasakyan, pag nasira, pwedeng ipa-repair yan. Yung katawan mo, na-disable ka. No? So, ngayon, mayroon tayong tatawag na income replacement for that. No? So, dito, what if, no? Gaya ng sabi kanina, kung tayo ay namatay, no? O, wag na lang kayo, ako na lang, para walang magreklamo. So, halimbawa, ako, ang sweldo ko palagay natin is 20,000 per month. No? Pagkatapos, nung namatay ako, dapat may maiiwan ako sa pamilya ko. No? So, kaya dapat alam natin kung magkano ang value mo. Magkano ang i-insured mo sa sarili mo. Palagay natin, i-insured ko lang sarili ko base sa sweldo ko na 20,000 per month. So, dapat, ita-times mo ito sa 12, meaning ang sweldo mo na 240,000, di ba? So, para ma-secured ang pamilya mo, dapat naka-insured ka, no? Amounting to 2.4 million. So, ibig sabihin, times 10 ng sweldo mo, ang dapat naka-insure. Ang purpose ng times 10 na yan, halimbawa, kung ikaw ay nung nawala, no? Ang asawa mo, ikakapanganak pa lang. So, most likely, walang income yun, hindi makapagtrabaho. At yung anak mo ay hindi mo pa rin maasahan dahil kakapanganak pa lang at maghintay ka pa ng mahabang panahon. So at least yung 10 years, no, na maibibigay ng insurance sa'yo, that would be enough for your wife, no, to the living members of your family to support their everyday needs, no, until such time that they will be able to find a job that will generate income to support the family. Okay? So sa madaling salita, kung 2.4 ang iyong insurance dapat, no? Ito ang dapat makukuha mo sa insurance na ibigay sa iyo kapag namatay ka. 2.4. So ano gagawin nito? Ang 2.4 na ito para masiguro na mabubuhay ang pamilya mo for the next 10 years, katulad ng ikaw ay buhay pa na ang sweldo mo ay 20,000 pesos, ilagay mo ito sa isang investment vehicle na bibigay sa iyo ng interest, no? Interest rate na 10%. No? So kapag ilagay mo sa 10% na investment vehicle, so meaning ang tubo niyan ng 2.4 in 1 year is already 240,000 pesos. Okay? Ang 240,000 pesos na yan, kapag i-divide mo sa 12 months, will still be giving you 20,000 pesos. So which means na nung ikaw ay buhay pa, ang sweldo mo ay 20,000 pesos, pero nung namatay ka na, dahil naibigay sa iyo ang insurance, ay tatanggap pa rin ang pamilya mo ng 20,000 pesos na ito ang tinutubo ng pera na inilagay mo sa isang right investment vehicle na makapagbigay ng 12% interest. No? In this case, we are recommending mutual fund, no? Na kung saan yun ang magbibigay ng 10% to 18%, no? Interest para ma-secure ang 20,000 pesos. Ibig sabihin, nung buhay ka, 20,000 ang sweldo mo, nung namatay na, 20,000 pa rin ang matatanggap ng pamilya. Okay? So, yan ang tinatawag na monthly income replacement ngayon. So, how about kung ikaw ay mag-retire? Ano naman ang computation sa retirement? Sa retirement, almost similar to that, but you need to double. Okay. Bakit? So, halimbawa, no? So, gaya kanina, so, dapat yung income ko na 20,000, do-double lang yon. So, gagawin ko siya ng, instead of 10 years, I need to prepare for the next 20 years. Assuming nag-retire ako ng 60, no? So dapat mayroon akong pera na kumikita, tumutubo siya, no? For the next 20 years. So 60, so meaning kung mabubuhay ako hanggang 80 years old, wala ako maging problema. Bakit? Ang insurance na matatanggap ko, kung insured man. Ngayon, kung hindi pa ako insured, dapat yung aking remaining 6 years, dapat kikita pa ako ng 4.8 million, no? Na para itong 4.8 million kapag ipapasok ko sa isang mutual fund, no?
nakikita ng 10%, nakapagbigay ito sa akin ng income na 480,000 per month or per year, or in every month for 12 months, this will give me an income of 40,000 pesos for the next 20 years. So, ibig sabihin, secured ako for the next 20 years. So, dapat yun ang ating pag-compute ng ating retirement. No? So, okay. So, how our money works, no, for retirement, simple lang. So, dapat is, while we are young, we have to prepare. We have to invest our money. Kasi in investment, ang pinakamahalagang factor to make our money grow or multiply, yung time. No? So, hindi totoo yun. Sabi ko, sa edad ko ngayon, halimbawa, 54. Sabihin ko, mga 58 na ako magsisave. Mga 58 na ako mag-invest para mayroon akong 2 years na paghahanda. Pag nagdating ako ng 60, no, enough na yon. No, malabo yon, no? So, hindi. So, kaya dapat, while you are young, we have to start saving or investing our money, putting in our money into the right investment vehicle that will generate interest. No? So, are you aware of Albert Einstein? Itong rule of 72 ni Albert Einstein. Sabi niya, ang pera pala natin ay pwedeng madudoble. No? Madudoble ang pera natin by following his rule of 72. Alam niyo ba, itong rule of 72 ay isa rin pala sa mga world wonders. No? So, sabi ni Albert Einstein, so itong rule of 72, sinasabi rito, 72 divided by the interest rate, no, equals to the number of years that your money will double. So, ibig sabihin, constant ang 72. Na i-divide mo yung interest rate kung saan mo nilagay yung pera mo, natutubo, so, equals noon ay kung ilang taon madudoble ang pera mo. Okay, let me show you the specific example. So, tulad dito, palagay natin sa mga bangko, normally ang mga bangko nagbibigay ng 1%, mataas na, di ba? So, assuming 1% ang binibigay ng bangko, by following this formula, 72 divided by the 1%, which is the interest rate ng bangko, equals to the number of years where your money will double. Kailan ito madudoble? Ibig sabihin, 72 divided by 1%. Ilan siya? 72 years. Ibig sabihin, no? After 72 years, bago madudoble ang pira mo. So, assuming, if you are now 20 years old, no? Nag-invest ka ng iyong 10,000 pesos, nilagay mo sa bangko sa time deposit na 1%. Good news, kasi pagdating mo ng 92 years old, ang pera mo ay maging 20,000 pesos na. No? Exciting, di ba? So, ganoon pala, no? So, yan ang matatawag na compounding interest. Dahil hindi natin alam, kaya ang lagawa natin, lagay sa bangko. Na-experience namin dati yan, no? Naglagay kami ng time deposit sa bangko. After 1 year, sinik ko. Tumubo ka naman. Tumubo, no? Kaso sabi ko, tubo ba yan? Tapos yung tinubo ng pera mo sa bangko, babawasan pa kasi may tax. Di ba? Income tax yun eh. So babawasan pa. So ibig sabihin, kulang, hindi inabot ng 1% talaga yung tinubo ng pera mo. Okay. Another example is like this. Tingnan natin kung ang pera mo ilagay mo dito sa 4% ang interest rate. No? Kung ilagay mo sa 4%, magkano ang abutin ng pera mo? So dito, okay. So meaning, kung 29 years old ka, ang 100,000 mo, halimbawa, nilagay mo sa bangko, sa isang investment vehicle na 4% ang kanyang interest, pag after 18 years, madudoble ang pera mo. No? 72 divided 4 equals 18. So after 18, so 47 years old ka, madudoble ang pera mo. Maging 200,000. Another 18 years, 65 mo, naging 400,000. What about kung ito ay ilagay mo sa 8% na interest? So meaning, kung 29 ka 100,000, plus 9 years, madudoble ang pera mo.
naging 200,000. 47, naging 400,000. 56 ka, naging 800,000. 65 ka, naging 1.6, no? Million ang pera mo. How about kung ilagay mo rito sa 12%? Actually, may mga mutual fund na nagbibigay ng 18%, no? So, kung sa 12%, so ibig sabihin, ang 100,000 mo, after how many years nito? So, ilang 6? So, 6 na ako, no? 6 na tiga, 6 na 6 years. So, 36 years. So, meaning, ang 100,000 mo at 29, pagdating mo ng 65, naging 6.4 million. Diba? So, ilan sa atin ang nakagawa noon? So, ngayon, kung kayo ay mga nasa ganyang edad pa lang, magsimula na kayo. Alam ba ninyo na ito ang amount na yan, no? Itong, let me show you some example. Dito, sinasabi na yung inyong 33 pesos a day or 1,000 pesos a month, kapag ito ay nilagay mo sa isang right investment vehicle, no? After 30 years, aabot ito ng 3.5 million ang pera mo. No? So ngayon, kung ikaw ay nakikinig ay nasa edad na 29 ka pa lang, no? Pag na 65 ka, after 30 years, no? So kung ikaw ay, let's say, 30, so most likely, pag naging 60 years old ka, may 3.5 million ka na. Yeah? So, tulad nito. So, ito, other example, no? So, ito, 3.5 kanina, no? So, pagka after 30 years, maging 3.5 siya. No? So, ito ay pinaka-average na kanya, no? Na interest. Maaring tumaas pa yan dyan. Depende sa napili mong investment vehicle. So, at saka dito rin, kung makikita ninyo, alam ba ninyo na kung tayo sa Pilipinas, yung ating 13-month pay, dahil tayo lang mayroong 13-month pay na binibigay, no, sa Pilipinas lang, na kung ikaw ay nag-ipon for 6 years, na nagsakripisyo ka for 6 years, ang 25,000 mo na 13-month pay, kapag i-save mo yan o i-invest mo in 6 years, after 40 years, no, ito ay aabot ng 10 million. Okay. So, ibig sabihin, 6 years ka lang nagsakripisyo, pinatubo dahil sa compounding interest ng pera mo, aabot siya ng 10 million after 40 years. Kung 20 years old ka, pag 60 mo, 10 million worth ka na, no? So, 10 million ang halaga mo. So, paano ma-achieve yun? Bawasan natin ang ating mga sobrang gasto. No? Kung ikaw ay palagi nagsusuda, magtubig ka na lang muna. Alam nyo ba na after years, no, itong kwanto, sa after 35 years, itong isang soda lang inumin mo araw-araw, 3 million mahigit, no? So doon pa lang, no? So after 35 years, ganun kalaki na kaagad. So how much more? How many millions that you will be able to save kung ikaw ay, no, marunong mag-budget ng pera mo. So huwag kayo panay punta ng Starbucks. Kahit kung ako nga no? Kung ako, sa bagay, sa buong buhay ko, hindi pa ako talaga lumabas ng sarili kong pera para pangbili ng Starbucks na kape na yan. Nasanay ako sa 3-in-1. Or itong mga coffee na tapos haluan ko lang ng coffee mate. Or kung wala, pure na coffee, okay na ako. No? Kasi naghihinayang ako. Isipin mo magkano yung Starbucks na yan, 200 yata sa Pilipinas, no? So, ako, hindi mo ako mapagastos sa ganun. So, practical, no? Huwag tayo mag-isip na pag naka-Starbucks tayo, pasikat, alam mo, sikat tayo, di ba? Pira, no? Pero, ang totoo nun, aywan ko lang sa inyo, no? So, ito, another presentation, na kung saan, ito, 6 years lang, no? Na nag-invest ng tig 20,000. Na una ang isa, nag-start ng 22. Pagdating ng 62 years old, naka 9 million siya. Itong isa, semester, save later, same amount na na-invest nila. 100,000, 100,000. Kaya nahuli lang siya ng 6 years. So, magkano ang kanyang pera inabot? Nasa 4.8 lang. Compared mo sa isa, nasa 9.5. Kaya, the earliest that you will invest your money, the better and the bigger the interest that you will get, no? After several years. So, dito ngayon, ito yung ating mga partners ng IMD na kung saan tutulungan tayo para palaguin ang ating mga
iniingatang kita. Okay? So, dito kasi sa IMG, tayo mismo, tuturuan tayo na tayo mismo ang direkta na makipag-transact. Ibig sabihin, ako ay property consultant ako, no? Nagbibenta ako ng mga kondo, ng mga lupa at bahay. Kapag kayo ay IMG member, hindi na kayo dadaan sa akin, no? At ang commission ko ay mapupunta na sa inyo, direkta na mismo, maging commission mo na yon. Kung ikaw ay bibili ng sasakyan, sa iyo pupunta ang komisyon. No? So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan magpag-usap ako ng kani-kanino. At saka itong mga partners natin, ito rin yun na kung saan ini-invest yung mga pera natin. Na ito ay i-multiply yung ating pera that in a certain period of time, our money will grow. So, dito kasi, so, ang preparation natin, no? So, kaya sabi kanina, what if we die too soon and we live too long? So, if we die too soon, so we need an insurance. Kung mahaba naman ang buhay mo, kailangan mo ng investment and long-term care. Okay? So, kaya dito, we have the best product, no? That can help us provide the investment and the healthcare needs as well as the insurance, no, for our family. So, ano ito? Kaya nga sabi, no, so dapat mayroong para ma-set up yung ating Surit Financial Foundation, dito sa isang product na ipapakita ko sa inyo, ito ay tatlo agad ang sakop nito, na kung saan mayroon itong healthcare, short-term at saka long-term siya na benefits sa atin. Ito ay magbibigay siya ng insurance, protection in case that we will die too soon. And magbibigay rin siya ng savings and investment na kasama niya na magbibigay ng interest, no? Natutubo yung ating pera. Ibig sabihin, in just one product na kukunin mo rito sa ating isang business partner, tatlo na kaagad, 3-in-1, no? Ang pakinabang mo. Mayroon ka ng healthcare, short term at saka long term, no? Hanggang sa pagtanda mo, mayroon kang insurance, mayroon pang investment, no? Nakikita kapag ito yung tatawag nating Ultimate Kaiser Health Builder. Itong Kaiser actually ay isang product na kung saan ay babayaran mo lang in 7 years. 7 years to pay, no? So, at mature in 20 years na ikaw ay covered, insured ka for 20 years, no? So, at ang iyong hanggang sa iyong pagtanda, covered ka, protected ka, no? So, ibig sabihin, mayroon siyang insurance in case na mamatay ang member, no? Tulad sa akin, insured ako kay Kaiser, kami mag-asawa, saka pamilya. So, ibig sabihin, instant, no? So, mayroon siyang protection. No? Kahit na nagbabayad pala ako, halimbawa, nawala ako, ay may instant money makukuha ang pamilya ko. At after ng 7 years, no? Maabot ng 20 years na buhay ako, that's good. That's a bonus. Dahil mag-enjoy na ako, so wala akong problema sa aking mga health, no? Services. At saka, mayroong insurance, mayroong healthcare siya, at saka, mayroong portion of our payment will goes to our investment. At yun ay ilalagay sa mga mutual fund, no? Sa mga government securities, na saan yun ay tutubo siya, no? Ng mga 10%, from 3% to 10% interest, no? Kaya after 20 years, no? Yung pera mo ay kumita, lumaki na. Actually, ang isa sa dahilan sa Pilipinas, no, kung bakit madalas sa ating mga matatanda o mga may sakit ay namamatay agad, di ba? At dahil siguro hindi sa kawalan sa mga medisina. No, may mga medicines tayo diyan na para mabuhay ang tao. But the problem is, we lack of preparation. Dahil madalas sa atin ay hindi nakapaghanda, no? Kaya madalas pupunta tayo doon sa mga charity, no? Kapag na-confine sa hospital, nakipagsiksikan doon sa room na charity. Pagkatapos, pagpasok mo, isang sakit mo, paglabas mo, tatlo na ang sakit mo. Okay? So, yun ang nangyayari sa atin. So, with that, dahil sa hindi, as I said, hindi dahil sa walang gamot, kundi walang pera, hindi nakapaghanda. No? Walang healthcare.
Kaya nagtitiis o ng iba, kahit na masama ng pakiramdam, hindi man lang pumunta sa doktor o mapakonsulta. Okay? So, dito sa Kaiser Healthcare, mayroon siyang 3-in-1 na sasabi ko kanina. Mayroon siyang insurance that protects our family in case we die. No? And then there is a long-term care that will protect yourself when you live too long. At saka mayroon siyang mutual fund na ito ay mag-generate ng income. No? May mga interest yan siya up to 10% na pagdating ng payment matapos mo ng bayaran. So, guaranteed nito actually sa Kaiser, you already have about 1.1 million, no? Na secured, no, na pera pagkatapos mo ang 20 years. Pero covered ka na kaagad from the first year of payment mo, no? So covered ka na sa mga benepisyo niya. And actually we have a separate training for Kaiser Health Builder. Okay? So yan si Sharon Cunita yung ating fan, no? Sabi ni Sharon kahit na maputi ang buhok niya, may Kaiser pa rin sa tabi mo, no? Sabi niya. So, ito sinabi rin ni Jack Ma, no? Ito kilala si Jack Ma. Pinakita nito ang kahalagahan ng insurance at ng healthcare. Sabi niya, buying insurance cannot change your life, but it prevents your lifestyle from being changed. An illness can wipe out an entire family's savings that they have saved for decades by the medical bills. No? Tama yun. Kasi isang sakit lang, ang savings mo, maubos yun. You will not turn bankrupt because of buying insurance. Mayroon ba kayong balitaan na bankrupt na bumili ng insurance? But you will cause your loved ones to turn bankrupt if you don't. Tama nga naman, no? So, kapag nagkasakit ka, kapag walang insurance, walang protection, walang healthcare, mababankrupt ang pamilya mo. No? Okay. Ang kailangan natin sa mga investment, dapat meron siyang growth. Safety ba siya? Secured. May tax advantage ba? May protection na naibibigay. Okay? So, yan ang mga 4 cornerstone ng investment na dapat kunin natin. So, with that, itong mutual fund is another product. Ito na kung saan pwede nating ilagay ang ating pera na kung saan ito ay kikita. No? So, tulad nito, kung ang pera natin kasi normally nilagay natin sa bangko, it will give us 5% interest. Diba? So, ang bangko, alam ba niyo ang ginagawa ng bangko? Yan ay nilalagay nila sa government securities, sa mga commercial papers, sa stocks and equities, ang pera natin. Pagkatapos, magbibigay ng interest na 12% sa kanila. Ay, paano tayo? Ang ibabalik ng bangko sa atin is only 0.5% or 1%, halimbawa. No? So, tuwang-tuwa ka na dahil tumubo ang pera mo ng 0.5% or 1%. Pero ang bangko, mas halakhak sila, mas masaya sila dahil 12%, no? Ang kanilang kinita. Another thing is that tayo dito ay hindi na tayo depositor. We can direct our money in the mutual funds. No? Na kung saan ang mutual fund ay magbibigay sa atin ng direct income na 12% up to 18%. No? Guaranteed yan. So, sabihin, hindi ka na dadaan sa bangko. Na ang bangko papalago ng pera mo. Ikaw na mismo because you are your own money manager. Ikaw na patubo ng pera mo. You have to directly go to the mutual fund companies. Yung mga business partners ng IMG. No? Ituturuan ka ng IMG at i-guide ka pumunta sa mutual fund company, no? Mutual funds company. Pagkatapos, doon mo ilagay ang iyong pera, no? Para tumubo. Okay, so dito ngayon sa IMG ay simple lang, no? So ang ginagawa namin is that we simply get educated. We train people, we teach them, no? We guide them kung saan sila mag-invest, and then let them decide. Because in here, you have the access to hundreds of financial products and services. So sa healthcare, mayroon tayong mga healthcare partners. Sa real estate, mayroon tayo sa investment, no? Mayroon tayo sa mga other services. So, and then, ang kagandahan nito, ang nagustuhan ko sa IMG is that we receive trainings. Tinuturuan ang mga members namin dito kung maliban sa paano palaguin ang pera mo, ituturuan ka rin dito kung paano ka magnegosyo.
Yun ang kagandahan. Yun ang nagustuhan ko rito. No? Isa rin yun. Kasi ako, sinasabi nga ako, isang educator ako, pero entrepreneur yung aking mindset eh. No? Laging racket, alam niyo na mga faculty ko sa Muntinlupa noon, sa university. Na kung ano lagi ang laman ng aking sasakyan, no? Araw-araw may dalang mga sako-sakong bigas yan o ano, pang-ulam nila, no? Kaya masaya sila noon eh. Pag wala pang sweldo, sir, may dala ano bang ulam natin diyan, no? Oh, sir, bigas kailangan ko. Although hindi ko sila pinagkakitaan, I was happy to serve them, no? Kahit na konti ang kasi kami mga teachers, sanay kami na magtrabaho kahit na walang bayad, walang bayad kahit kumita ng konti, no? Panggasolina lang ayos na kami. So another thing is that mayroong mga free financial seminars, workshops na binibigay ang IMG, no? So lahat binibigay yan. Kanina ang convention namin from 3:30 dito sa Riyadh, sa Saudi, 3:30 ng umaga gising na kami. Natapos kanina alas 5 diyan sa Pilipinas. No? Halos pero masaya. Ang ganda ng mga tinuturo, ang ganda, very inspiring. Kaya, yun, medyo na-recharge naman kami, no? At mayroon pa mga binigay sa aming mga incentives, no? Nakakatuwa, no? So, yun lang, ginagawa namin, we just educate people, we just share. No? Tinuturo namin yung mga ginagawa namin sa kapwa Pilipino namin because we want you to be educated. We want to raise the number up to 10 million by year 2025. No? So, dito, meron kami ginakandak ng mga free financial check-up. No? Akala natin check-up sa sakit lang. Ang bulsa, check up din yan. Malalaman namin kung hanggang kailan makakasustain yung pira mo, ang sweldo mo. No? Hanggang kailan. Kung mawalan ka ng trabaho, malalaman namin yan. Base doon sa iyong assets and liabilities. No? Okay. So, there are a lot of trainings that we provide. And dito, pag naging member ka, automatic meron kang insurance dito na 50,000 no, sa Fidelity Life. Na gagawin mo lang, magbabayad ka ng 500 pesos, lifetime yan. No? Meron kang life insurance. Dito naman sa MB Life, no? Meron ka ring insurance na 100,000 diyan. So, wala ka na mabayaran pag nag-member ka, automatic meron kang 100,000. Yeah. So, ganoon kami rito. At sa amin na mga members, base pa sa posisyon namin. Kasi kaming mga educators dito sa IMG, may mga promotion na binibigay sa amin, no? So, kung mas masipag ka magturo dito, marami ka na educate na tao, no? Marami ka naging member dito, mas maganda ang mga incentives na binibigay. Okay? So, and a lot more, no? So, dito, doon sabi ko, kung gusto mo bumili ng sasakyan, hindi mo na kailangan makipag-usap sa ahente ng sasakyan. You can do it yourself, no? And then, makaka-discount ka. Ang discount, ibabalik sa'yo ni IMG in a form of your commission. Di ba? Income mo yun. So, kukuha ka ng insurance ng sasakyan mo, ikaw na ang ahente. Hindi ka na kailangan pumunta pa sa mga insurance agents. At ibabalik sa'yo ang commission, no? So, yung discount na makuha mo doon, dahil ang IMG kasi pag bumili ng mga sasakyan, maramihan. Kaya malaki ang discount nila. Yeah? Pag bumili ng insurance yan, no? So, nakakuha yan eh. No? I mean, because of that, they can have the volume of transactions. So, malaking discount sila. At ang discount ay binibigay sa mga members. So ito, kung titingnan nyo, no? So, napakarami ng ating mga benefits. Sa ngayon, I think 29 yung mga benefits na, no? Ito, mayroon pang libre, no? Na eyeglass na frame, 2 frame ang malilibre mo kapag ikaw ay member ni IMG at kumuha ka ng Kaiser, no? So, libre itong frame. Kaya ako, pag umuwi, hindi ko pa nakukuha actually yung frame ko, no? Na-lockdown kami dito, kaya kami nakabakasyon. Dapat, nakita-kita na tayo dyan, no? Pero gano'n pa man, okay lang. And then, so dito, kanina nakakatuwa. Ito, share sa inyo. Yung mga masisipag na mga member ng IMG kanina, 4 binigyan ng regalo na sasakyan. 4, pamira. Yung dalawa yata doon, pangalawang sasakyan na ibigay sa kanila ni IMG, no? The other year, tapos ngayong year ulit. So, kaya pag samahan nyo ako, sama-sama tayo, no? Kung ano yung nakuha nila, makukuha rin natin yon. Kasi dito, tulong-tulong, no? Ang pag-apa namin sa IMG. So, kasi ang purpose nito is
No family left behind. No, hindi lang po pwede na ikaw lang umasenso, pamilya mo hindi, naiwan, no? Ikaw lang financially educated. Yung mga anak mo hindi. So, dito, so sabi nga ni ko, no, I don't know if you're familiar with Vince, no? Si Vince yung lagi sa YouTube yan na nagpapaliwanag sa mga mutual funds, sa SCS, no? GSIS, Pag-ibig. Sabi niya, no? So ito yung 10 commandments for retirement, sabi niya. You shall have a house. Dapat pag nag-retire ka, may bahay ka na. No? So you shall have budget for your basic needs. So dapat money will be working for you. You shall have pension and passive income. No? So yung passive income, to sasabi ko kanina, di ba? Yung 4.8 million, nagbigay sa'yo ng 40,000 a month. And then, you shall get out of bad debt. No? So dapat yung mga utang na wala namang kwan talaga, wala na yan. Dapat meron kang emergency savings. Yung I shall have fixed all inheritances before you die. Dito mayroon tayong kwan, mayroon tayong services dito, no? Yung sa estate, no? Mag-aayos ng ating mga properties na kung saan although may babayaran naman pero malaki ang discount na ma-avail natin ito, no? And then I shall have budget for your periodic ones. Okay? You shall leave a legacy behind. So dito kagandahan sa IMD, alam niyo, nagustuhan ko. Kasi once na na-achieve ko ang isang position sa IMD, mapapamana ko yan sa pamilya ko. Hindi ko na kailangan pa process ka dyan. Kung ako halimbawa naging CEO, kasi sa IMD pala kagandahan, napakaraming CEO kanina, no? Sa convention, napakaraming CEO. Sa kumpanya, kung saan ka nagtatrabaho, ang CEO isa lang. Di ba? Kahit na very qualified ka, wala kang chance maging CEO. Kasi ang CEO doon ay ang mga may-ari hanggang sa mga anak nila. Okay? So dito sa IMD, yung mga position ng CEO na yan is open to everyone. And of course, we want to enjoy life and have fun only. So dito, ano man daw ang excuse mo, tatanda ka rin. No? So, at maging ano man ang excuse mo, re-retiro ka rin. Kaya dapat, if we want, no? Financial independence is not a dream. It is a decision. So that's all for tonight. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope everyone should have made their mind, and we actually have a series of trainings also sa iba't ibang mga products natin dito. Kung gusto mo talagang makuan, kasi hindi namin pinapabayaan, no? Kung gusto mo matutunan, kasi ang kuan ito, before you invest into certain products or services, dapat alam mo. Huwag yung papasok ka lang sa isang bagay na hindi mo alam, no? Pagkatapos sabi mo hindi ko alam kasi basta sabi raw, sabi maganda raw yun no? Sabi ganun daw, ay puro daw, no? So ngayon, tuturuan ka namin dito. Kung kayo ay magiging kasama namin, the first step is join us so that we can teach you. No? Kasi kahit na anong gusto namin turo sa inyo, kung hindi ka namin kasama, hindi ka namin talaga matuturuan. No? Hindi namin masusubaybayan, hindi namin mag-guide towards achieving your financial goal. Again, maraming salamat aking mga kapatid. So sa aking mga kaibigan dyan sa Muntinlupa, no? Sa Pilipinas na nakikinig ngayon, maraming salamat sa inyong pakikinig at of course, sa lahat. Thank you po, sir. Thank you, sir. Back to your host, CEO Otis, SMD Vicky. Yan, congratulations po, Dr. Joy, our next marketing director. Kung meron pong mga katanungan, Dr. Joy, you can now approach your invites po. Okay, so may mga tanong pa ba kayo? Sino yung mga may tanong dyan? At nandyan yung ating CEO, si Ma'am Tess, at saka si